Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga lihim, kwento, at drama ng mga iniidolo natin. Ngayon, ihahagis ko kayo sa kwento ng isang banda na parang ilog, minsan mahinahon, minsan rumaragasa, pero tuloy-tuloy ang agos. Ito ang banda na nagbigay sa atin ng magagandang awitin kagaya ng 214, Awit ng Kabataan, at Ilisi. Mga pamangkin, ito ang kwento ng River Maya. Early 90s, Manila. Si Lizzo Nakpil at Chito Ronyo, yes, yung director na gumagawa ng pelikula, ang may ideya, magbuo ng bandang kayang tumapat sa mga international acts pero may sariling Pinoy flavor. Pumasok sa eksena ang mga batang music hero. Bamboo Manyalek vocals, isang batang may kakaibang boses na parang halong lamig ng hangin at apoy ng araw. Rico Blanco keyboards, guitar, ang utak sa likod ng maraming kanta. Nathan Azarcon bass, groove master. Perf De Castro lead guitar, guitar wizard. Mark Escueta drums, heartbeat ng banda. Sa unang album nila, self-titled River Maya, 1994, sumabog agad ang 214, Yulan, at Awit ng Kabataan. Sa kasagsagan ng kasikatan, nagpasya si Bamboo na iwan ang banda para mag-aral sa US. Sumunod si Perf para mag-explore ng ibang projects. Si Rico Blanco ang pumalit sa lead vocals habang nanatiling core sina Nathan at Mark. At kahit nawala ang original frontman, tuloy ang agos, kisap mata, hinahanap-hanap kita, at himala ang umalangaw sa radyo. Ito ang panahon na parang makina ang creativity ng banda. May mga album tulad ng It's Not Easy Being Green at Between the Stars and Waves na nagbigay ng timeless hits gaya ng LSE, You'll Be Safe Here, at Balisong. Si Rico, hindi lang basta singer, siya rin ang storyteller ng banda. Ibang klase ang move na to, nilabas nila ang album na free at literal na ipinamahagi ng walang bayad. Sabi ni Rico, ito raw ay statement laban sa komersyalismo at para mas maabot ang mga tunay na fans. Matapos ang mahigit isang dekada, nagpaalam si Rico. Ito ang isa sa pinakamabigat na dagok sa banda. Nagkaroon ng nationwide audition at dito pumasok si Jason Fernandez bilang bagong vocalista. Nagpalit-palit pa ng members, umalis si Jason, sumama si Norby David, at kalaunan ay bumalik si Nathan. Sa kabila ng lahat, tuloy ang gigs at recording. Bamboo solo career, coach sa The Voice Philippines. Rico Blanco solo artist, producer, mentor. Nathan Azarcon bumalik sa River Maya, naging aktibo rin sa iba pang banda. Mark Escueta na natili sa banda mula umpisa hanggang ngayon, pamilya at musika ang focus. Perf De Castro nasa US, session guitarist, music educator. 214, Awit ng Kabataan, Ilisi, You'll Be Safe Here, Balisong, Hinahanap-hanap kita, Yulan. Mga kantang kahit ilang dekada ang lumipas, maririnig mo pa rin sa karaoke, radyo, at gig venues. Pamangkin, ito yung eksenang parang pelikula. Noong ika-17 ng Pebrero taong 2024, nagbalik tanaw ang buong bansa nang magsama-sama ulit ang original line-up, Bamboo Manyalek, Rico Blanco, Nathan Azarcon, at Mark Escueta para sa River Maya, the reunion concert sa SMDC Festival Grounds, Parañaque City. Ito ang unang pagkakataon na tumugtog sila ulit ng magkakasama matapos ang halos 2 dekada. Sold out ang event, umulan ng sing-along, at bawat kanta, parang ibinalik ang fans sa 90s. Bawat tinginan ng banda sa entablado, may halong tuwa at konting luha. Sabi ni Bamboo sa gitna ng concert, "It's good to be home." Sagot ni Rico, "This is for the fans who've been with us all these years." At pamangkin, wala kang maririnig sa crowd kundi sigawan at kantahan. Ngayon, ang banda ay binubuo na lang nina Mark Escueta vocals, drums, Nathan Azarcon bass. Patuloy silang nagtutor, gumagawa ng bagong kanta, at ayon sa mga chismis, bukas sila sa ideya ng mga future reunion gigs. Kung na-inspire kayo sa kwento ng OPM band legend, like nyo na tong video, mag-subscribe sa ating channel, at tulungan si Tito Daldal sa road to 1,000 subscribers. E-click nyo na din ang notification button para lagi kang updated sa mga susunod na videos natin. Kung may kilala kang batang nangangarap sa sports, i-share mo to, baka ito na ang kailangan nilang marinig. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, sa musika, gaya sa buhay, minsan magkakalayo, minsan magkakasama, pero kapag may tunay na koneksyon, babalik at babalik ka sa iyong pinagmulan. Tulad ng River Maya, tuloy ang agos, daldal pa more.